hindi po umubra etong si Sara Duterte, mga kababayan, kay Atty. Claire Castro, dahil parang ang dating nga naman stalker, mga kababayan, ni Atty. Claire ito pong si Sara Duterte. Kung si Marcoleta ay stalker ni Ping Lacson, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, ito pong si Atty. Claire, etong si Sara Duterte pala ay naging stalker naman ni Atty. Claire Castro. Ito, pakinggan po natin. Rodney Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni VP Sara laban sa kanya. Kinwestiyon kasi ng bise ang kwalifikasyon ni Castro para maging susunod na kalihim ng DOJ. Sa kanyang YouTube channel, iginiit ni Castro na wala siyang ambisyong maging Justice Secretary. Ano ba kinakatakot niya? Bakit gano'n yung paninira niya sa akin? Well, anyway, kung hindi siya naniniwala sa akin at ayaw niya ako magsalita, affected ba siya sa mga sinasabi ko? Yan. Hindi, kasi sa totoo lang talaga, mga kababayan, sobrang affected na po si Sara Duterte sa sinasabi ni Atty. Claire. Alam niyo kung bakit sobrang affected na, mga kababayan? Kasi 'di ba, kung hindi naman talaga naapektuhan si Sara Duterte sa mga sinasabi ni Atty. Claire Castro, kung paano sagutin ni Atty. Claire yung ka-fake newsan ni Vice President, hindi naman po papansinin ni Sara yan. Ngayon, bakit pinapansin ni Sara Duterte at pinaglalaanan niya ng mahabang oras si Atty. Claire? Kasi sobra na po talagang nakakasakit si Atty. Claire kay Sara Duterte. At sa madalit salita, talagang malaking tinik na sa lalamunan ni Sara Duterte ito pong si Atty. Claire. Kaya po ngayon, mismong si Sara na ang sumasagot, mga kababayan, sa mga inilalabas ni Atty. Claire Castro. Anyway, tuloy pa po natin. Diba? Affected ba siya? Kaya kahit hindi niya ako kilala, parang ang dami niyang alam tungkol sa akin. Ano yun, stalker? Ilang gagawing announcement, advertisement, o Tsaka tingnan nyo, mga kababayan, na isipin nyo po mabuti. Di ba nag-hire si Sara Duterte ng spokesperson ng OBP? And then, mga kababayan, sinasabi ng mga DD-shit, ayan, may katapat na si Claire Castro. Mayroon ng magaling na spokesperson na itong si Sara Duterte. Ano ba nangyari ngayon? Bakit si Sara Duterte na sumasagot sa mga matitindi, mga kababayang sagot ni Atty. Claire Castro sa media pagka si Sara Duterte yung pinag-uusapan? Kasi nga, mga kababayan, hindi na po nila kinakaya si Atty. Claire Castro. Sakit na sa ulo ni Sara Duterte ito pong si Atty. Claire. Kasi nga, pag magbabato si Sara ng fake news laban sa presidente, hindi na po gaanong kinakagat ng taong bayan. Di ba dati pag nagpapapress con, etong si Sara, di ba, umaabot ng mararaming views sa mga social media? Ngayon, pansinin nyo, mga kababayan, hindi na gaanong interesado ang taong bayan sa kung ano man ang sasabihin ni Sara Duterte. Kaya hindi na rin gaanong patok yung pangalan ni Vice President. Dahil kung talagang malakas pa rin yan sa taong bayan, di sana hanggang ngayon pinagkakaguluhan pa rin yan. Bakit parang kung titingnan nyo, pag si Sara yung topic, yung mga tao inaantok manood? Diba? Pag si Sara yung topic, yung mga tao hindi na interesado. Kasi nga naman, yung mga binibitawan po salita ni Sara Duterte, hindi naman po salita ng isang Vice President. Yan po ay salita ng isang tao na laging tambay na wala nang kinabukasan. Tapos sintabi po dun sa iba. So parang ganon, salita ng isang chismoso sa kalye, mga kababayan. Kaya ngayong ibang tao, hindi na rin natin masisisi kung bakit hindi na po interesado kay Vice President. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, bukod po kay Pebbles Talaquera, sakit din po, mga kababayan, sa ulo ni Sara Duterte, ito pong si Atty. Claire. Kaya hindi rin po natin masisisi, mga kababayan, si Atty. Claire kung bakit ganun na lamang po, mga kababayan, katindi pagka binibira o binabara ito pong si Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa mga topic na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po, mga kababayan, sa issue po na yan. Ay, sabi dito ni Ildefonso Caberto, kaya parang wala na yung spokesperson ni BP. Wala na nga, di ba? Hindi na natin gaano nakikita yung spokesperson ni Sara Duterte. Kasi nga, mga kababayan, wala Hindi sila umubra kay Atty. Claire. Pero gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, pag si Sara yung pinag-uusapan, hindi na interesado gaano yung taong bayan. Pero anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan. Dito pa sa isa pang topic na nakita po natin. Alam nyo po ba, kung matatandaan nyo, di ba pinagtawanan si PBBM?
pinagtawanan po si PBBM ng mga DDSet nung sinabi ng presidente na kailangang iniipon yung tubig ulan. Kasi nga, para mapakinabangan ng taong bayan at hindi na mga ilangan ng taong bayan ng tubig. Di ba mga kababayan? Hindi na pala mawalan. Sorry, mali yung pagkakaano natin. Para hindi na po maubusan, mawalan ang taong bayan mga kababayan ng tubig. Kasi di ba pagka tag-araw nagiging problema ng mamamayang Pilipino, yung tubig. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba nagsalita si PBBM na kailangan ipunin natin yung tubig mga kababayan para nang sa ganun, pag dumarating yung pangangailangan ng tubig, meron tayong tubig na pwedeng magamit. So ngayon, eto yan mga kababayan. Kung makikita po ninyo, pinagtawanan ng mga DDSit yan, pero hindi nila alam na seryoso pala ang presidente. Seryoso pala ang presidente nung sinabi niya yon. So sabi po dito sa PTV, eto daw, pagbubukas ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, pinangunahan ni PBBM. Pakinggan nyo to at panoorin nyo mga kababayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng impounding dam sa Claveria, Cagayan na magsisilbing flood control at irigasyon ng mga sakahan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Camalanyugan Bridge na malapit na matapos at inaasahang magpapaikli ng biyahe mula Apari hanggang Camalanyugan, Cagayan. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Pangontra sa baha, imbaka. Wait lang, nakahang ko. Kita nyo kung gaano kaganda nitong dam na to mga kababayan. Eto, double purpose to, pangontra sa baha, tapos imbakan pa ng tubig. Ibig sabihin, nung nagsalita si PBBM na kailangang ipunin yung tubig ulan para magamit ng mga kababayang Pilipino po natin, seryoso pala talaga ang presidente doon. At eto nga pala mga kababayan yung solusyon dyan, para nang sa ganun maprotektahan yung mga kababayan po natin sa pagbaha, tapos maipon pa yung tubig ulan para magamit ng mga kababayan po nating magsasaka. So ito, pakinggan pa natin mga kababayan. Ng tubig at irigasyon para sa sektor ng agrikultura. Hatid yan ng Union Water Impounding Dam sa Barangay Union at Karkadik sa Claveria, Cagayan. Ganda, na no? sinimulang itayo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nakumpleto sa loob lamang ng 14 na buwan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, Solid! Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon. Nilagyan ng dike at drainage system ang dam na mag-iipon at magkokontrol sa tubig para maiwasan ang pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Diba? Ginawa ng slope protection na magsisilbing matatag na daanan ng tubig at magbibigay irigasyon sa 3,000 ektaryang pananim habang pinipigilan ang pagguho ng lupa. Mahigit sa isang Nasa na yung mga DDSet na pinagtatawanan yung sinabi ni PBBM na iipunin yung tubig ulan? Nasa na yung mga DDSet na nagsabi noon? Buhay pa ba yung mga yon? Eto, maliwanag oh. Yung sinabi ni Presidente na iipunin yung tubig ulan, totoo po yun. Diba mga kababayan? Alam nyo ba ito mga kababayan na sa tuwing pinagmamasdan ko po mga kababayan, kung makikita nyo, yung painting nung kaibigan ko dito sa likod, ayan oh. Ayan. Ayan, tapos may isa pa dito mga kababayan. Ayan. Sa tuwing pinagmamasdan ko yan mga kababayan, sa totoo lang, makikita ninyo na marirelax yung isip ninyo na bigla nyo maiisip na talagang mga kababayan Pilipino po natin, once na magsibag, huwag lang kayo magreklamo. Talagang mabilis yung pag-usad ng buhay, magaan na pamumuhay na mga kababayan Pilipino po natin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kung pagmamasdan ninyo yung mga magsasaka, hindi nga sila nagrereklamo sa hirap ng buhay na pinagdadaanan po nila. Minsan makikita nyo pa nga kapag umuulan ng malakas, binabaha yung mga lugar po nila, nawawasak yung mga pananim po nila, iiyakan lang nila yon pero babangon ulit. So sana yung mga kababayan Pilipino po natin, kapag may magandang adikhain yung gobyerno, ang presidente, para matulungan yung mga kababayan Pilipino natin, ang mga magsasaka, especially at mga mangingisda,
wag nyo sanang maliitin yung ambisyon ng presidente na matulungan yung mga kababayang Pilipino natin na yon. Kasi biruin nyo sa totoo lang, yung sinabi ni PBBM about do sa tubig ulan, akala nung iba nagbibiro lang yung presidente, akala nung iba walang isip, walang utak yung presidente, hindi nila alam na nung nagsasalita si PBBM ng gano'n, seryoso po yun. Kasi talagang naranasan po natin yung mahabang tag-init, lalo na nung nagkaroon ng El Nino. Diba marami po tayong mga kababayan magsasakang naapektuhan nun kasi nga wala na mapagkunan ng tubig. May mga ilog nga na naiga, tapos may mga pinagkukunan ng tubig, mga irigasyon na talagang naiga noong mga panahon na yon. So ngayon, napaghandaan ng gobyerno ni PBBM mga kababayan at pinag-isipan at pinagplanuhan kung paano masusolusyonan yung ganong klase ng problema at kung paano masusolusyonan din yung pagbaha. So ito po yung nakitang paraan ni PBBM na kung saan gumawa ng double purpose na proyekto katulad po nitong flood control at the same time ginawa pong dam at irigasyon na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa po natin. Libong magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya't alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya't lahat ng suporta na kaya namin bigay binibigay natin. Inspeksyon din ni Pangulong Marcos ang Kamalaniugan Bridge sa bayan ng Kamalaniugan sa probinsya ng Cagayan. May haba itong 1,580 metro mula sa dating 1 oras. Paiikli nito sa 20 minuto ang biyahe mula Kamalaniugan patungo ng kanlurang bahagi ng Apari. Hindi lamang bibilis, mababawasan din ang gasto sa transportasyon. Bubuksan ang tulay sa Pebrero susunod na taon. Grabe, no? Kasabay ang pagtatayo ng 300 farm-to-market road sa taong 2026. Nakagawa na ng plano ang pamahalaan para sa buong Pilipinas, pero magsasagawa pa ng konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan. Alam nyo kung pwede lang manatili si PBBM sa kanyang pwesto ng mahabang panahon? Grabe mga kababayan, Kasi ito na yung simula ng pag-unlad ng Pilipinas, kaya lang naman kasi ang tingin ng iba masyadong mabagal. Dahil nga mga kababayan, nakikinig sila dun sa sinasabi ng mga DD-shit. Pero kung lalawakan nyo ang pangunawa ninyo, bubuksan nyo ang mata ninyo, makikita nyo ang dami ng nagawa ng Marcos administration. At eto nga, yung isang pinakamabigat na problema ngayon, yung issue ng corruption, unti-unti na po yan mga kababayang pinupuksa ng administrasyon ni PBBM. Alam nyo kung pwede nga lang magtagal siya sa kanyang posisyon, siguro baka in the future mga kababayan ng Pilipinas, isa na rin sa bansa na may pinakamayaman. Baka maging kapantay na natin mga kababayan yung mga Japan at yung iba pa. Kaya lang naman kasi naghihirap ang Pilipinas kasi nga merong mga politiko talaga na ganid. Pero kung yan ay masusolusyonan ni PBBM, talagang sa pamamagitan ng pagsugpo sa corruption, baka ang Pilipinas mga kababayan umangat. Nakita nyo naman, may plano ang presidente, ang gobyerno ni PBBM para sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, may plano ang administrasyon ni PBBM kung paano mapapagaan lalo ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa po natin. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm-to-market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta sa mga magsasaka. Pinag-aaralan ang pagbibigay ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, buhay pa po ba kayo? bawat magsasaka na nakapagbenta ng palay sa bagsak presyong halaga. Aayusin ang taribang pinapataw sa imported rice para maiwasang malugi ang mga magsasaka. Palalawakin ang palay procurement ng National Food Authority at mamamahagi. Pinakamaganda amyendahan yung rice tarification law mga kababayan ni Cynthia Villar. Kung maamyendahan yun or di kaya naman mga kababayan, matatanggal na yung batas na yon, mas magiging magaan pa kahit papaanong pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin.
especially yung mga magsasaka. Malaking gaan po yun sa mga magsasaka kung matatanggal yung rice tariffication law. Anyway, tuloy pa po natin. Ng subsidiya para sa abono, mamimigay ng libreng binhi, makinarya at mga bodega. Ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import. O kung mag-import tayo, kakaunti na lang. Makikita natin na magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin. Sa huli, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang lahat ng magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka, unang-una, dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba. Ngunit ang kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan, kita nyo mga kababayan ha. Buhay pa ba yung nagsabing, yung mga DDC na nagsabing iipunin daw yung ulan? Ito, ginawa nga ni PBBM iniipon nga yung ulan mga kababayan. Parang nga mangyayari po dito, iipunin yung tubig, tapos pagka medyo malakas na yung ulan, i-release. Pag hindi naman kailangan mga kababayan, ipon lang ng ipon. Parang ang mangyayari nga po dito, tama yung sinasabi ni Mamelin Chavez Tamore, release lang. Pagka umaangat na yung tubig, i-release lang. Pagka hindi naman mga kababayan, iipunin lang ng iipunin yung tubig ulan para mapakinabangan na mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, grabe yung vision ng presidente dito. Hindi, totoo talaga. Sobra po yung vision dito ng presidente. Kaya nga hindi natin maintindihan yung iba mga kababayan na katulad ni Rowena Guanzon kung bakit sila nakakapagsalita ng ganito. Biruin nyo ha, eto mga kababayan, naging former commissioner. Pero parang hindi po nag-iisip. Bakit natin nasabing parang hindi nag-iisip? Sabi dito, utang ka ng utang BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng mga ng pinsan mo. Huwag kang maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito BBM. Dahil ikaw ang nagpirma ng budget. Yon ang 2025 budget. Alam mo, eto pasintabi kay Rowena Guanzon. Ang tagal nyo na pong commissioner. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nung pumutok yung mga issue ng Parmalim, yung mga matitinding korupsyon, kung paano patungan yung mga pambaksin mga kababayan nung panahon ng pandemya, tahimik lamang itong si Rowena Guanzon. Nung ibinaon ni Duterte sa napakalaking utang ang Pilipinas, tahimik ka lamang, Rowena Guanzon. Alam nyo, ito payo ko lamang po sa inyo abogado pa man din po kayo. Sana next time, pag ibubukan nyo po yung bibig nyo, sana may sense naman, yung may laman. Hindi yung puro accusation lang na wala po kayong basihan o wala kayong ebidensya. Kasi mahirap po yan, abogado pa man din po kayo. Parang ang dating ngayon mga kababayan, sa totoo lang sa mga ginagawa po nitong si Rowena Guanzon, na kung saan puro accusation lang, lalo na't abogado pa man siya, pinabababa po niya yung tingin sa kanya na mga kababayang Pilipino po natin. Di ba dapat pag abogado ka, mag-aakusa ka, di ba dapat may ebidensya ka? Mahirap naman yung abogado ka na nga, masyado ka pambulag, tapos pagka yung totoong kurap ang pinag-uusapan, tahimik ka. Pero kapag ka mandadawit ka at mandadamay ka ng ibang tao, kahit wala kang ebidensya, dada ka ng dada. Ito, pasintabi sa'yo dahil sabi ko nga, inirerespeto ko yung mga abogado. Pero yung katulad ni Rowena Guanzon, dapat hindi po nirerespeto yan. Dahil kung hindi nga po marunong rumespeto ng ibang tao, kung puro accusation lang, wala namang ebidensya, ano pang silbi mo? Diba? So ngayon mga kababayan, para sa akin, siguro baka nasobrahan lang sa tawag dito, sa pagkautak DD itong si Rowena Guanzon, kaya po ganito yung mga pinagsasasabi niya. Puro pang dadawit kay presidente, puro hate kahit noon pa man kay PBBM. Naging dilawan na nga, naging ngayon naman kumakampi sa mga Duterte. Hindi na po natin alam kung saan papunta
yung pagiging balimbing ni Rowena Guanzon, mga kababayan. So kayo, naniniwala pa ba kayo sa sinasabi ng taong ito? Diba naturingan pang abogado pero mukhang hindi nag-iisip? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa mga sinasabi ni Rowena Guanzon laban po kay Presidente? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan na hinimay po natin.